Sir, nabanggit niyo po no na maaaring magbigay ng karagdagang suporta ang ibang bansa sa mga farmers nila para ma-offset itong 17% tariff na ipinataw nga Yes. po ng Amerika. Sa Ye pananaw naman ninyo, paano yan makakaapekto dito sa mga local farmers natin na alam naman natin kulang ang tulong na binibigay ng gobyerno sa kanila? Oo, well, kahit wala pa yung Trump tariff na yan, nandiyan na yung mga tulong sa mga magsasaka sa ibang bansa, 'no? Kaya nga nakakapagbenta sila ng mura. Tulad I think in Vietnam, napakamura yung kanilang abono, libre yung kanilang irrigation, Mhm. at maraming ayuda binibigay ng gobyerno sa mga magsasaka do'n. Kaya naibebenta nila yung kanilang produkto sa mas murang halaga. Maliban sa mas magaling sila pagdating sa ibang mga produkto. Pero So, meron pa silang mm. dagdag na ayuda. Oo. Paano yan? Paano mga farmers po natin ngayon? Ayun na nga. Makakasabay po ba tayo? Oo. Kanina binabanggit nyo, kawawa yung mga rice farmers. Hmm. Makakasabay kaya tayo or ito na yung high time para bilisan ng Agriculture Department yung tulong na gusto nilang ibigay dito sa ating mga magsasaka at hindi magpapetiks-petiks lang at sabihin na hindi tayo masyadong maaapektuhan yan. Well, hindi lang high time. Dapat 30 years ago pa yan. True, opo. Inumpisa. Paulit-ulit na lang yung problema. Baka maging blessing in disguise ito kung masamang epekto ng tariff ni Trump sa atin ay magising yung mga tiga-gobyerno na hindi na nila pwedeng baliwalain to, no? Dahil blessing in disguise yun, no? Pero whether mangyayari yan o hindi, ngayon pa lang, ngayon taon, imbis na dagdagan yung budget ng DA, binawasan pa nga nila, Mm, no? mm. Yung pondo ng RCEP, yung bagong batas na naglalaan ng 30 billion, nilagay nila yung kalahati sa unprogram fund. Ibig sabihin, walang pondo. Kailangan maghanap pa ng pondo. Mm, So, mm. panay salita, ito na naman, kampanya na naman, panay pangako. Ayan. Pagkatapos niyan, wala, nakalimutan na naman.